Doon ay bumaba na nga silang tatlo sa sinasakyan nila na kabayo upang harapin ang mga bandido na nakapalibot sa kanila. At nagsalita itong pinuno ng mga bandido sa kanilang tatlo na hindi raw niya sila hahayaan na dumaan ng libre dito sa kanyang teritoryo. At nabigla si Yuri dahil itinuro ng pinuno ng mga bandido si Laurent, dahil sa kanila raw tatlo ay siya ang mayroong hitsura. Kaya alam niya na isa siyang noble, malas lang raw niya at ang dalawa niyang kasama na alipin dahil sila pa ang kanyang nakasalubong. Dahil dito ay nakaramdam ng takot itong si Laurent na dahan-dahan na lumingon sa kinaroroonan ni Yuri, at doon nakita niya na nanggagalaiti na sa sobrang inis ang ating bida dahil napagkamalan siyang alipin. At ang mas lalong ikinagalit ni Yuri dahil inaakala din ng pinuno ng mga bandido na si Yuri ay ang unang alipin habang si Jared ay ang pangalawang alipin ni Laurent, kaya napapatanong na lang itong dalawa na kung mukha raw ba silang mga alipin. Natatawa pang sinabi ng pinuno ng mga bandido na kung sa tingin raw ba nila na ang dalawang hamak lang na alipin ay makakaya ng harapin ng kanyang grupo, kaya ang dapat nilang gawin ay ibigay ang lahat nilang kagamitan habang mabait pa sila. Dahil dito ay napahawak na lang si Yuri sa kanyang buhok sa sobrang inis sa walang tigil na pagsasalita ng hindi magaganda ng pinuno ng mga bandido. Sabay binigyan niya ng utos si Laurent na siya na ang bahala na pabagsakin ang mga mapangahas na bandido. Nang narinig ng pinuno ng mga bandido na si Yuri ang nagbigay ng utos kay Laurent na inaakala niya na maharlika ay nagtataka siya na napapatanong kung isa raw ba itong knight. Nang nasa harapan na si Laurent ng pinuno ng mga bandido ay mabilis na umikot sa likod ni Laurent ang bandido, na seryoso niyang pinapakiramdaman ang galaw ni Laurent. Ngunit mabilis din na iniba ni Laurent ang kanyang galaw at mabilis din na umikot sa likod ng pinuno ng mga bandido, at kitang-kita na malapit nang tumama sa leeg ng bandido ang espada ni Laurent. Ngunit mapapansin na hindi man lang nabahala ang bandido sa espada na malapit nang tatama sa kanya. Kasunod nito ay agad na hinarang ng bandido ang espada ni Laurent gamit ang kanyang espada. Dahil dito ay masyadong nagulat si Laurent sa galaw ng matandang bandido, at doon lang din niya napagtanto na hindi siya pangkaraniwan dahil nagawa raw ng tao na ito na mapawalang bisa ang kanyang atake ng walang kahirap-hirap, kahit simpleng galaw lang ang kanyang ginamit. Maging si Jared ay nagulat din sa ipinakitang galaw ng matandang bandido, matibay raw ang pundasyon ng tao na nakalaban ni Laurent. Sa isip-isip naman ni Yuri na hindi lang daw ang pundasyon ng kahanga-hanga dahil ang galaw daw na ipinakita ng bandido ay hinasa sa totoong digmaan bilang isang knight. Marahil raw ba kaya na ang bandido na ito ay dating knight? Itong si Laurent ng kanyang nalaman na hindi basta-basta ang bandido na kanyang nakaharap ay ipinakita na niya ang totoo niyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kasunod nito ay matagumpay na tinamaan ni Laurent ng kanyang espada ang matandang bandido, dahilan upang agad itong bumagsak sa lupa na kanyang iniinda ang natamo niya na pinsala. At ang labis na ikinabahala ng matandang bandido dahil nakita niya sa kanyang harapan na naghahanda na si Laurent upang tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit nang pugutan na sana siya ng leeg ay biglang tumigil si Laurent dahil narinig nila ang boses ni Yuri na kanyang inutusan si Laurent na itigil na niya ang kanyang ginagawa. Doon ay naglakad si Yuri at kanyang sinabi na hindi na raw nila kinakailangan na mag-away, dahil sa palagay niya ay alam na niya kung ano-ano ang mga pagkakilanlan ng lahat ng nandito. Ipinaliwanag pa ni Yuri sa matanda na ang mga peklat raw sa kanyang dibdib ay nagpapatunay lang ito na siya ay kabilang sa hukbong alyansa, sa madaling salita. Siya ay isang sundalong lumaban kasama ang kanyang ama laban sa mga orc. Nang narinig yun ay hindi maalis ang tingin ng matanda kay Yuri at napansin din niya ang itim na buhok ni Yuri, kaya tinanong niya ang ating bida na kung siya raw ba ang anak ni Fury Briol. Sa tanong ng matanda ay natuwa sa kanya si Yuri dahil sa wakas ay nakilala na siya ng matanda. Dagdag pa ni Yuri sa lahat na itigil na raw nila ang paligoy-ligoy, sino raw ba talaga sila? Nagtanong ang matanda kay Yuri na bakit gusto niyang malaman kung ano ang tunay nilang pagkakilanlan. Sumagot si Yuri na dahil gusto niyang malaman kung bakit ang dating sundalo ng hukbong alyansa ay nauwi sa pagiging bandido matapos ang digmaan. Sa tanong ni Yuri ay napahawak sa kanyang ulo ang matanda na napabuntong hininga dahil sa tingin niya ay nababagot lang sa ngayon ng isang pinakamataas na marangal na young master. Wika pa ng matanda na kung ganoon daw ay hayaan muna nila siya na magtanong. Tanong pa ng matanda na kung sa tingin raw ba nila ano na ang nangyari sa kanila matapos ang kanilang pananakop at pagsupil sa mga orc. Sa totoo lang nagsimula ang lahat ng ito nang bumalik ang mga sundalo at nagkamit ng malaking kayamanan at karangalan. Para sa mga maharlikang Panginoon, isang masakit sa mata na tanawin ang makita ang mga pangkaraniwan na taong mababa ang nagawang makapasok sa kanilang mundo. Sinakal sila ng mga maharlika gamit ang napakataas na buwis at panlilinlang maging ang mga maling paratang,
Ang mga ganoon na tao ay mas masahol pa kahit sinong magnanakaw, sa ganoon na kalagayan sa tingin raw ba ng young master ay mayroon pa silang pagpipilian. Ang espadang buong buhay niyang hawak-hawak na ginamit niya upang protektahan ng iba ay naging kasangkapan ng pandarambong, nang ang kanyang pamilya ay nalagay sa alanganin. Alam raw niya na simpleng dahilan lang ito para magdahilan, pero ang totoo ay wala na talaga silang ibang pagpipilian. Si Yuri nang kanyang nalaman ang lahat ay labis siyang nainis dahil ngayon kanya na raw naiintindihan ang lahat. At nagulat ang matanda dahil inutusan sila ni Yuri na iligpit na nila ang kanilang campus sa susunod na araw at magtungo sa Dokado. Kanya raw tinitiyak na matatanggap ng hukbong Dokado ang paggalang at pagtrato na nararapat sa kanila. Idinagdag pa ni Yuri na kanya raw aayusin ang mga bagay-bagay doon. Makalipas ang ilang mga oras ay matagumpay nang nakapasok si Yuri at ang dalawa sa gate ng Dokado. Doon ay makikita si Jared na siya ay napabuntong hininga dahil sa wakas ay nakarating na sila sa Dokado Yuges. Upang hindi makilala si Yuri ng mga bantay na sundalo ay ginamit niya ang artifact na ibinigay sa kanya ni Ina upang baguhin ang kanyang mukha. Sinaad pa ni Yuri sa dalawa na tunay na ito na raw talaga ang teritoryo kung saan nagmula si Duke Gernard. Naiinis pang sinabi ni Jared na ngayon pa lang raw siya nakapunta dito pero agad na niyang kinamumuhian ang teritoryo dahil maging ang mga bantay ng gate ay pinagbayad pa sila upang sila ay makapasok. Ayon naman ni Yuri na ipinakita lang raw kung gaano na talaga kabulok itong lungsod. Ngunit natuon ang pansin ni Yuri sa kanilang unahan dahil narinig niya ang boses ng maraming tao na nagproprotesta. Doon ay nakita niya na ang mga knight na pinagsasamantalahan ng Maharlika na namumuno sa teritoryo ay kanilang pinangunahan ang pagprotesta, kanilang iginiit na inosente si Raymond. Sinisigaw pa nila na dapat na raw na magising ang buwaya na magnanakaw sa kaban ng bayan na si Duke Gernard, dapat raw na kanyang gawin ang tama at pakawalan si Sir Raymond. Nagsalita naman itong si Laurent na ang mga sundalo daw na nagprotesta ay ang mga sundalo na sumama sa hukbong alyansa. Naging seryoso naman itong isang knight dahil mayroong tumawag sa kanyang pansin. Ang tumawag sa kanya ay si Yuri, na kanyang tinanong ang knight na maaari raw ba niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Sir Raymond. Pero nainis lang itong mga knight na kanilang tinanong si Yuri na kung sino raw ba siya dahil ngayon pa lang nila nakita ang kanyang mukha. At ang labis na ikinainis ni Yuri dahil sinabi pa ng isang knight na marahil kabilang siya sa mga inutusan ni Duke Gernard, dahil mukha pa lang para na siyang gigolo, o umaasa sa kanyang maamong mukha para makakuha ng pabor. Upang hindi na magduda ang mga knight kung sino ba talaga ang pagkakilanlan ni Yuri ay kanya nang ibinalik kung ano ba talaga ang kanyang hitsura. Pinaalam pa niya sa mga knight na kung tanga raw ba sila, siya lang naman ito si Yuri Briol. Nang nalaman ng mga knight na ang ikatlong prinsipe pala ang nagtanong sa kanila ay agad silang nagbigay ng paggalang, at natanong din nila na kung bakit pumunta dito ang kamahalan. Masaya pa na nagsalita ang isang knight na mukhang nakabalik daw dito ng ligtas si Fides, bagamat hindi raw niya inaasahan na makapunta dito ang prinsipe ay nagpasalamat pa rin siya dahil nandito na ang kamahalan. Ngunit makikita lang itong si Yuri na kanyang pinagalitan ang isang knight dahil tinawag raw niya siya kanina na isang gigolo. Doon ay inutusan ni Yuri ang isang knight na ipaliwanag sa kanya kung ano ba ang totoong mga nangyari dito. Ayon ng knight na malamang narinig ito ng ikatlong prinsipe na binigyan sila ng mataas na buwis nang dahil umano'y kainahinala ang pinagmula ng kanilang pera. Ngunit patuloy nilang ginagamit ang parehong dahilan para mas maparami pa ang makuha sa kanila, at sa kalaunan ay tinrato nila sila na isang nanggaling sa veteranong hukbong alyansa na parang kriminal. Kaya si Sir Raymond ay inaresto at nakulong dahil sinubukan niyang ipagtanggol silang lahat. Natuwa naman ang mga knight nang ipinaliwanag sa kanila ni Yuri na hindi naman ganoon kahirap maibalik ang lahat nilang pera, ipapakilala raw niya sila sa samahan ng mga ngalakal. Pero ang tunay lang raw na tanong dito ay bakit napakapilit ni Duke Gernard na kunin ang ganoon kalaking halaga ng pera. Nagsalita naman itong si Laurent na marahil mayroong iba pang tao ang kumikilos sa likod nito. Tinanong din niya si Yuri na kung kanya raw ba itong sisiyasatin. Sumagot si Yuri na hindi na raw niya kinakailangan na makialam patungkol dito. Inutusan din ni Yuri ang dalawa na manatili muna sila dito kasama ang mga tao dahil mayroon muna siyang pupuntahan ng sandali. Nagtanong naman itong si Jared na kung aalis raw ba dito ang kamahalan. Ayon naman ni Yuri na mayroon raw siyang tao na kakilala na perpekto sa ganitong trabaho. Makalipas ang kinagabihan ay lumipat ang eksena sa isang eskinita kung saan mayroong mga batang pulubi na humihingi ng pagkain. Makikita din dito ang mataas na tore, at sa ibaba nito ay nandoon si Yuri na papasok na papunta sa loob upang kanyang kausapin ang kanyang kakilala.
Nang nakapasok na si Yuri sa loob ay nagsaad siya sa tao sa kanyang harapan na medyo matagal-tagal na din daw simula noong huli silang nagkita, mukhang naging maayos naman siya dito at naging maganda ang kanyang kutis. Nang nakita ng lalaki na si Yuri pala ang bumisita ay nagulat siya na nagtataka kung bakit nandito ang ikatlong prinsipe. Doon ay dinala ng lalaki si Yuri sa loob ng VIP room upang dito sila mag-usap, tanong pa ni Yuri sa lalaki na kung siya raw ba ang namamahala sa UGES branch dito sa lugar. Talagang malaki na ang kanyang narating, ayon naman ng lalaki na kaya siya na ang namamahala dito dahil abala na si Goryo sa mga gawain doon sa imperyo. Wika pa ni Yuri sa lalaki na kaya lang raw siya pumunta dito dahil mayroon lang siyang mahalagang itatanong, nagbigay naman ng paggalang ang lalaki, sabihin lang raw ng prinsipe kung ano ang kanyang mga katanungan. Doon ay nagsimula ng magpaliwanag si Yuri na si Gernard na ang Panginoon dito ay tila nahuhumaling sa pag-uusig sa mga dating kasapi ng hukbong alyansa. Alam raw ba niya kung bakit? Dahil hindi talaga niya iniisip na para lang ito sa asal ng mga sundalo. Ayon naman ng lalaki na wala pa raw opisyal na nilabas na impormasyon pero parang mayroon siyang narinig dito. At biglang naging seryoso ang lalaki nang mayroon siyang naalala. Kaya ipinaliwanag ng lalaki na hindi pa raw katagalan ay dumating ang tauhan ni Duque Gernard sa Sujeongro kasama ang iilang panauhin, humiling sila ng isang pribadong silid at hindi nila pinayagan na makapasok kahit isang katulong. At ang labis na ikinabigla ni Yuri nang pinaalam sa kanya ng lalaki na ang panauhin raw kasama ng tauhan ni Duque Gernard ay mga maharlika na galing sa imperyo. Nagtanong naman si Yuri na kung kailan naman nangyari ang kanilang pagpupulong, ayon ng lalaki na hindi siya sigurado kung anong eksaktong petsa, pero ang kanyang pagkakaalam ay nangyari yun simula nang binuwag ang hukbong alyansa at naging magulo na ang lahat. Sa mga nalaman ni Yuri ay malalim ang kanyang iniisip dahil ang bagay raw na ito ay isang kawili-wili. Matapos mag-usap si Yuri at ang lalaki ay naglakad na siya sa eskinita, at hindi maalis sa kanyang isip kung ano ba talaga ang pakay ng mga taga-imperyo bakit sila nagpupulong kasama ang mga tauhan ni Duque Gernard. Naalala din niya ang kanyang nakaraang buhay nang bumagsak ang kanilang kaharian na Briol ay kumampi kaagad si Duque Gernard sa imperyo na para bang hinihintay lang niya ang pagkakataon na yon. Marahil raw ba ay nakipagsabuatan na si Duque Gernard sa imperyo bago pa nagsimula ang lahat. Ngunit natuon ang pansin ni Yuri nang mayroong batang babae ang biglang lumapit sa kanya. Nakangiti pang inalok ng batang babae si Yuri na kung gusto raw ba niyang bumili ng bulaklak, pero mapapansin sa hitsura ng bata na ito ay marumi at maraming sugat sa kanyang katawan. Kaya nagtanong si Yuri sa batang babae na kung siya raw ba ang kanyang tinawag. Ngunit bahagyang napatigil si Yuri nang kanyang napansin sa unahan ang mga kalalakihan na pinapanood ang galaw ng bata. Kaya naging seryoso si Yuri dahil ang batang ito raw ay isang batang pulubi na inuutusan ng mga tao na nakamasid sa kanila. At napapatanong din si Yuri na kung ginagamit raw ba ng mga tao na ito ang mga bata upang kumita ng pera. Doon lang din napagtanto ni Yuri na mas buwayan na korap na politiko si Duque Gernard kumpara sa kanyang inaakala, dahil pati ang mga musmos na bata ay sinasamantala nila ng ganito. Upang hindi maghinala ang mga kalalakihan na nakatingin sa kanila ay agad na kinuha ni Yuri ang bulaklak na ibinenta ng batang babae. At nabigla ang batang babae dahil sa isang piraso lang ng bulaklak ay binayaran siya ni Yuri ng 2 gintong barya. Dahil dito ay halos maiyak ang bata na nagpapasalamat sa ating bida, iniisip din ng bata na ano raw ba kaya ang dahilan bakit sobra ang ibinayad sa kanya. Doon ay nagsalita si Yuri sa bata na kung maaari raw ba siyang magtanong ng iilang bagay. Tanong pa ni Yuri sa bata na kung alam raw ba niya kung ano ang nangyari kay Sir Raymond, sumagot ang bata na oo, alam niya kung ano ang nangyari kay Sir Raymond. Ipinaliwanag din ng batang babae na kinabukasan gaganapin ang paglilitis kay Sir Raymond doon sa plaza, sinasabi ng marami na kaya raw ito ginawa kay Sir Raymond dahil sa pagkamuhi ng Panginoon ng teritoryo sa kanya. At hinawakan ng mahigpit ng batang babae ang basket na kanyang dala dahil sa kanyang pagkakaalam ay isang mabait na tao si Sir Raymond. Umiyak din ang batang babae dahil madalas daw siyang inaalagaan ni Sir Raymond pati na din ang kanyang nakakabatang kapatid, binigyan din sila ni Sir Raymond ng tinapay. Matapos magpaliwanag ang batang babae ay hinawakan ni Yuri ang ulo ng bata na kanya na itong pinapahinahon. Nakangiti din na pinayuhan ni Yuri ang batang babae na huwag na siyang masyadong mag-alala, ang dapat na lang niyang gawin ngayon ay umuwi ng maaga. Matapos payuhan ni Yuri ang batang babae ay tumakbo na ang batang babae papaalis upang makauwi na sa kanilang tahanan.
At hindi maalis ang tingin ni Yuri sa bulaklak na kanyang binili sa bata na kanyang kinamumuhian si Duque Gernard dahil kalabisan na raw ang kanyang pagkabuwaya. Kanya raw tinitiyak na kanyang wawasakin ang ganoon kakurap na politiko na nagnakaw ng mali-maletang kayamanan. Si Sir Raymond na isang sundalong knight na nagsalita lang kung ano ang totoo ay yun pa ang kanilang inakusahan.